Okay, 500 na po tayo. Pwede na po tayo mag-start, mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nangangatwiran po si Erwin Tulfo na yung usapin daw po, umamin sila na may usapin na ng impeachment, no? Pero nag-trigger lang daw to nung hindi nanumpa si BP Sara. Antindi, no? Tignan niyo po talaga yung mga kandidato, no? Matapos pong semi-semi lang, umatake na rin to si Erwin Tulfo. Siguro sabi ni hindi kaya ng mga malalakas ang loob pero mga walang pangalan na congressman. Ikaw naman ang pinakasikat, number 1 ka sa Senate. Pakita mo naman. Hirap ng may no? Ang hirap ng meron kang Erwin, no? Napakahirap nung may nangangamuhan ka. Yan po ang mahirap sa may amo, no? Sa lahat po, pag may amo ka. Siyempre, sa lahat naman po, di ba? Hindi po, kung gusto mong manatili sa trabaho, lahat po yan, ha? Ano yan? Across the board yan. Kinakailangan mo sumunod sa iyong amo. Kasi kung hindi, tigba ka. Di ba? Okay. Mahirap talaga yung may mga nangangamuhan, no, Erwin, no? Okay na sana, Erwin, no? Dehin bokiki ka lang sa mga issue. Number 1 ka sa mga survey. Hindi pumayag yung amo mo na mananatili ka lang tahimik. Di ba? Hindi po pwede yung julalay ka lang. Marami ng jumujulalay sa amo mo. Kailangan yung popularidad mo mapakinabangan. Alam po ninyo, no? Tigilan na yung pagpapanggap. Nakita na, nagpapakita na ng kulay. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Impeachment ang sinisigaw ngayon ni Erwin. Nagsasalita na siya ng impeachment ngayon. Binabalik pa nila kay BP Sara. Si BP Sara na ngayon na may kasalanan kung bakit siya ma-impeach. Ang nakakatakot dito, kumakandidato po to na senador, no? Imbis po, alam naman nila na malakas pa yung Duterte sa mga tao. Pero walang pakialam yung amo nito. Kinakailangan mong gamitin yung popularidad mo para masiraan tong si BP Sara or else. Ang point ko lang mga kapatid, hindi totoo yung mga sinasabi nito na sila ay independent, no? Sila ay maasahan mo sa kanilang kagalingan. Wala po, sunod-sunuran din to. Mahirap pong mahirap po to. Pag nanalo po tong mga tao yung mga kandidato po ni BBM, alam nyo na yan. Kung anong magaganap kay BP Sara. Impeach talaga yan. No? Kaya mga kapatid, sana lang, kasi sayang tong pinaglalaban natin. Kasama kayo sa laban, ayaw nyo tong administrasyon na to, pero pagdating ng eleksyon, boboto pa rin si Erwin, kasi sikat, number 1, iboboto pa rin si Tito Soto, kasi sikat, number 1, iboboto pa rin si Lacson, kasi sikat, number 2, iboboto pa rin si Amy, kasi sikat, number 3, iboboto. Wala rin mangyayari sa mga pinaglalaban natin. Inuobligan niyo yung mga tao, nagagalit pa kayo. Bakit ba ayaw ng mga tao na to na lumabas para mag-rally? Samantalang sa botohan, iboboto mo rin yung tao alam niyo na po yung purpose niyan, no? Huwag niyo po silang iboto, maliligtas po si BP Sara sa impeachment. Alam niyo, eto na po, pinagtrabaho na si Erwin para manira kay BP Sara.
tignan po natin kung ano yung sinasabi. Actually, makikita mo talaga kung meron din laman sa pagitan ng dalawang tenga yung isang tao pag nagsimula siyang magsalita eh. Di ba? Eh, hindi natin nakikita gaano si Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo sikat dahil dating ABS-CBN, no? Binabasa lang naman nila yung mga binabalita nila. Parang si Noli de Castro yan. Ano na nga ang description? Pinakabugok. Sabi ni Jason sa kasi magkakilala yan. Nagkasama sa ABS-CBN yan. Pag ako maninira, pwedeng hindi kayo maniwala. Pero si Jason sa magkasama yan. Okay. Ang point lang, bakit daw, no? Nakakagulat talaga eh. Alam nyo, tama talaga yung sinasabi ni BP Sara. Bakit ako makikisama sa inyo para mahanapan nyo ko ng butas na ikaka-impeach ko? Wala po talaga silang makita. Ang nag-trigger daw ng usapang impeachment, yung hindi panunumpa ni BP Sara. Tindi, no? Talaga. Yung hindi lang panunumpa. In the first place, bakit mayroong investigasyon laban kay BP Sara? Di ba? Yun na nga yun eh. Kaya merong investigasyon laban kay BP Sara para makakuha kayo ng ikakaso sa kanya sa impeachment. No? Kasi nga, pati yung COA, wala kayong makuha sa COA eh. Ang linaw na ng mga tanong ni Akop eh. Akala ni Akop, yun yung tunguhin ng COA, hindi pala. Pagdating pala sa dulo eh, yung kahulugan lang pala ng disallowance ay kulang ng papeles. Nakikita nyo po kung gaano katatalino tong sinasabi nyong magagaling na gusto nyong iboto kahit na nasa kabilang panig. No? O si Lacson muna. Si Lacson po nagdedeklara na siya independent. Bakit po kaya nagdedeklara na independent si Lacson? Kasi hindi niya maipagmalaki yung hindi niya maipagmalaki yung nag-endorso sa kanya eh. Di ba? Guest candidate daw siya ng NPC. Independent daw siyang tumatakbo. Ibig sabihin, pwede kang makuha ng grupo ni pwede kang mag-guest candidate din kay Tatay Digong sa PDP. Kasi guest candidate ka sa NPC. Kung totoong independent ka, pwede ka rin ba ron? Siyempre hindi. Di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Mismong si Lacson naniniwala na yung popularidad nito ni BBM talagang sumadsad na. Taliwas sa gustong palabasin ng mga survey, ng Octa Arts Dancers survey, at saka No Limit Tangere El Filibustrismo survey. Sad-sad na yung mga popularidad nito. Nagtataka ba kayo ba't walang lumalabas na SWS tsaka Pulse Asia? Kasi po, pag kayo po ang nagbayad sa Pulse Asia tsaka SWS, pwede pong ipalabas yan. Depende sa inyo, kayo nagbayad eh. Pag nagpa-survey kayo at pabor sa inyo yung survey, siyempre, papalabas nyo sa mga dyaryo yan. Pero pagka hindi pabor, tago mo muna. Tago mo na lang yung survey, wag nyo ilalabas. Ganun po yun. Okay, balik tayo kay Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, alam mo, wag ka maging bahagi ng panloloko sa mga tao. No? Nag-trigger daw yung mga usapan na impeachment nung hindi nanumpa. Naghalit daw yung mga congressman. Talaga? Nung isang taon pa sila galit eh. Nung isang taon pa nagsasalita si Franz Castro ng impeachment. No? Nung isang taon pa. Ngayon, galit na nga kayo bago yan eh.
Sa unang hearing pa lang ng budget, galit na kayo dahil sa Shiminit. Galit na yung mga congressman. Tapos sasabihin mo, nagalit lang dahil hindi nanumpa. Pang ilan na ba niyang panunumpa na yan? Nakatatlo na sa ano, 'di ba? Kaya nga 3-0, nakatatlo na sa budget hearing. Ay hindi, ito pala pangatlo. Oh, pangatlo na 'yan eh. Dalawang budget hearing tapos etong una kay Chua. Una pa lang galit na yung mga tao eh. Galit kayo dahil hindi nyo napatupad yung stick to plan na nabulalas ni Kimbo. Dinidinay pa ni Kimbo na hindi niya raw sinabi yun. Kalat na yung tape na may stick to plan kang sinabi. Pagkapahiya ni Dan Fernandez na akala mo pala ugali niya, no? Papasok tapos magmamagaling. Kay BP Sara lang siya hindi nakapaniga eh. Si BP Sara lang hindi niya pwedeng huwag ka magsinungaling. Nagsisinungaling ka. Hindi kayo ubra kay BP Sara. Kaya simula pa lang, unang hearing pa lang ng budget hearing, galit na ang mga congressman. Dahil napahiya kayo, hindi nyo na. Ngayon, sinasabi mo na, tapos siyempre, hindi makapaniwala yung nag-i-interview kay Erwin. Talaga yun ang dahilan. O, bigla nagbago. Hindi raw maipaliwanag ni BP Sara yung 125. Hindi pa rin maipaliwanag. Humingi na nga kayo ng kopya eh. Confidential fund po yan. No? Erwin Tulfo. Mahirap pong maging senador to. Maraming hindi alam. In the first place, yan ay confidential fund. Gusto nyong tanungin si BP Sara, gusto nyong ipaliwanag niya yung confidential fund sa madla? Confidential nga eh. Alam mo ba, Congressman Erwin, yung kahulugan ng confidential? Hindi po nilalantad yun, di ba? Confidential nga eh. Hindi raw maipaliwanag. Hanggang ngayon, FYI, no? For your information, Congressman Erwin Tulfo, no, yung 125 hiningi na nyo. Hiningi na ninyo yung pinagkagastusan sa COA. Hawak na ng mga kasama mo. Nasa inyo na yung papel. Gusto nyo pang ipaliwanag? Napaka-spoiled nyo naman. Hinahanapan nyo na ng buta si BP Sara. Gusto nyo pa, ibigay pa ni BP Sara. O, sumunod din naman sila eh. Di ba, ang sabi ko, noong araw, nakinig din sa akin eh. Bari nakuha ko sa iyo yan eh. Mahina rin talaga kukote ito ni Bari, kailangan din talaga eh. No? Hindi tayo kalibel, Bari. Naintindihan mo? Kahit sabihin ko rito na hindi nakikinig yung congressman sa akin, ganun talaga, vlogger lang ako. Kaya ikaw, Bari, hindi ka kakausapin. Hindi ka papatulan. Balik tayo rito sa sinasabi ko. Pasensya na kayo kung nagsasanga-sanga na naman yung mga utak ko. Binabalik ko naman eh. Tanong na lang kayo kung ano. Tanong na lang kayo. Alam niyo po, ibig sabihin kung hindi nag-imbestiga si Chua at inimbitahan si BP Sara, hindi kayo walang impeachment na magaganap. Kaya nga kayo nag-iimbestiga eh. Di ba? Kaya nyo nga iniimbestigahan si BP Sara para makakita kayo ng butas na ikakaso nyo sa impeachment. Alam mo, ang dami nagre-react maski sa mga post ko sa Facebook, no? Yung sinasabi, may post ako yung latest, yung wala namang pakialam yung mga tao na kay Alice Go eh. Ang gusto naming imbestigahan nyo yung mastermind, di ba? Ng Pogo. Kasi lahat ng Pilipino naniniwala hindi si Alice Go ang mastermind niyan.
Bakit wala pa ring mastermind? Hindi naman kami nakaisip niyan. Actually, nakaisip niyan si Senate President Chis Quezon Escudero. O kaya siguro siya pinag-initan dahil naghanap siya ng mastermind. Senate President, bakit tahimik ka na ngayon sa paghanap mo ng mastermind? Tanong lang nga natin, no? Ibalik lang natin. Sabi niya nun, bakit panay Pilipino? Paalala lang natin, ha? Sabi ni Chis Escudero, bakit panay Pilipino yung nakakasuhan? Bakit walang Chinese na mastermind? Yan yung termino niya. Chis, kumusta? Nagkaroon ba bigla ng Nagkaroon na bigla ng usapan na tatanggalin ka? Kaya ka na nahimik sa paghanap mo ng mastermind? Bakit nga kaya, no? Bakit kaya biglang tumahimik si Chis Escudero sa paghanap ng mastermind ng Pogo? Kinabahan ka, no? Mastermind hinahanap mo, ha? Sino ba pwede natin ipalit dyan? Kaya magkaka-idea kayo kung saan nagmumula yung mastermind. Sasabihin na naman nila, Duterte, tuwa lang nila ang tuwa lang ng mga yan, pag si Duterte mastermind, di sinalang na nila yan. Kayo naman. Ang tagal-tagal na nilang gustong igisa si Duterte, hindi nila maigisa-gisa eh. Dahil wala nagtuturo eh. Okay. Punta na tayo. Kaya si Quezon, delikado ka sa paghahanap mo. Baka baka makita mo mastermind, mawalan ka ng pwesto. Punta po tayo rito balik tayo rito sa pinag-uusapan kay BP Sara. No? Ayusin mo muna yung sinasabi mo, Erwin. Gusto mo, nagpa-interview siya, gusto niya ipaliganap na yung pasikatin yung impeachment. Pero ano yung grounds? Etong problema sa inyo, pinasisikat nyo impeachment eh. Pinatatanggap nyo sa tao na balang araw ma-impeach yan si BP Sara, huwag kayong magagalit. Pero anong grounds? On what grounds? Dahil lumabas na si Lola Mercado? Yung witness nyo nga, hindi masabi na sinuhulan siya. Tinatanong naman yung witness nyo, si Lola Mercado. Ang simple lang naman, no? Sinuhulan ka para may paboran. Sino yung pinaboran? Pinapaboran sa'yo ni BP Sara? Wala namang sinabing ganun. Kaya ka sinuhulan, may dahilan. Ano yung dahilan? Anong kumpanya yung napaboran nung pagsuhol sa'yo? Sinabi niya ba kumpanya? Okay. Meron mga reaction doon na bakit ka ba tutol sa ginagawa ng mga congressman, no? Kasi Sabado ngayon sumasagot tayo sa mga nagtutweet at saka sa mga iba't ibang reaction. Bakit daw ako tumututol sa mga ginagawa ng congressman? 'Di ba trabaho nila 'yan? Tama naman po, no? Wala po akong problema. Gusto niyo pong gusto niyo pong mag-imbestiga? Yung mga iniimbestigahan kay BP Sara na lang muna. Gusto niyo mag-imbestiga sa mga merong confidential fund? Walang problema. Iniimbestigahan niyo nga si BP Sara, hindi naman kami namumblema. Ang problema namin, bakit si BP Sara lang? Si BP Sara lang ba ang may confidential fund? Di ba? Yun yung problema namin eh. Wala namang problema dyan. Tama po kayo. Ang Kongreso po, isa sa trabaho nila, mag-imbestiga. Tanong,
Kung confidential fund yung iniimbestigahan, si BP Sara lang ba yung may confidential fund? O, ikalawang tanong, iniimbestigahan nila kasi meron daw nakita na disallowance. Kasi alam nyo, lalo naliliwanagan yung mga tao sa ginagawa ninyo, iniimbitahan nyo yung COA, lalo po naliliwanagan yung tao na pinupolitikan nyo lang si BP Sara. Bakit? Ang daming may disallowance eh. Tinanong ni Marcoleta yan eh. Sino-sino po bang ahensya ng gobyerno may disallowance? Ano nahita ni Marcoleta? Tinanggal niya siya sa lahat ng committee. Bakit? Para hindi na makapagtanong. Anong gagawin pag nagtanong si Marcoleta? Out of order ka, hindi ka member. Di ba? Simple, no? Sanay sa pagiging diktador eh. Alam nyo noon, may mga paniniwala pa tayo na yung kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero ngayon nabago na yung utak ko eh. Kung yung kasalanan ng ama, hindi ko kundina ng anak. Kasi dalawa po yun eh. Pagka yung magulang mo sa psychology, dalawa po nangyayari sa bata. It's either na tutulad sa ama, kunwari, halimbawa lang po, yung ama mo ay adik o lasinggero o babaero. It's either maging adik, lasinggero o babaero ka rin balang araw or magiging negative reinforcement. Titino ka kasi nakita mo negative eh. Di ba? Nakita mo negative yung ginagawa ng tatay mo. Nagiging negative reinforcement yung pagiging addict niya, yung pagiging sugarol, yung pagiging pambababae. Yung anak ngayon may tendency na hindi siya mambababae, galit siya sa mga sugarol, galit siya sa manginginom, galit siya sa babaero. Kasi galit siya sa tatay niya. Pero eto po, na-idol ang tatay. Kaya ngayon, diktador ang nangyayari sa atin. Bawal kayong kumontra. Ngayon lang po ako nakakita ng kongreso na bawal kontrahin. Hindi pa nga kumukontra si nagtatanong pa lang. Si Marcoleta eh. Okay. Kaya nga pinagtatrabaho na si Erwin Tulfo, nakita na po natin yung tunay na kulay ni Tulfo kasi yung iba sa inyo, Tulfo yan, at least action agad. O yan, action agad. Kahit wala pong masabi. Pinalulutang ni Tulfo ngayon, pinopromote niya yung impeach si BP Sara dahil hindi nanumpa. Napakalaking kalokohan naman yan. Saan kayo nakakita hindi nanumpa na impeach? Na anong impeachable offense po yan? Nung tinanong siya no? Nag-follow up question sa kanya Tignan niyo po ng quality na number 1 senator Number 1 yan pinagtutulungan si BP Sara ng mga congressman. Hindi niya kasi maipaliwanag yung 125 Ba't mo ipapaliwanag kung confidential? Ngayon, di kayo na magpaliwanag. Nasa inyo na papel ipagbuwag-wagan nyo na magnanakaw si BP Sara ayon dito sa papel ng COA. May nagsabi ba magnanakaw si BP Sara ayon sa COA? Sa mga congressman? Ano naririnig natin? Bratinela, no? Akala mo kung sino. Kayo nga, akala nyo kung sino rin kayo. Vice President yung kaharap nyo Sinisigawan nyo na yes or no lang dapat isagot Yan po. Tauhan lang po yan. Susunod lang at susunod yan. Kaya lahat po to, susunod lang yan. Sa impeachment, ang boto ng lahat ng yan, ng 12 na yan, susunod lang. Kasi, hindi nyo pwedeng ikatwiran na kayo ay independent. Bakit kayo kung ayaw nyo pala dyan? Okay. Balik tayo rito sa sinasabi nyo na ayaw ko ba ng ginagawa ng mga investigasyon? Gusto.
Lahat ng merong confidential fund, imbestigahan natin. Bakit hindi nyo iniimbestigahan yung iba? Lahat ng merong disallowance, imbestigahan nyo rin. Wala po kaming problema, imbestigahan nyo si VP Sara, imbestigahan nyo rin yung iba. Ano sabi ni VP Sara? Ako ba ang problema ng Pilipinas? Bakit kayo sa akin nakatutok? So ang point lang niya bilang matinong leader, ang matinong leader, ang pupukusan yung mga problema ng Pilipinas, kahirapan, taas ng presyo ng bilihin, mababang pasweldo, unemployment, hindi pumapasok yung nakakainggit po. Ngayon po, ang panahon na yung mga exclusive ng China, dati doon sila nag-invest lahat. Ngayon po, nag-invest na sa Southeast Asia, Microsoft, lahat po ng mga malalaking pangalan. Microsoft, Google, saan po nag-invest? Sa Vietnam, Malaysia, Thailand, Indonesia, mga kapitbahay natin. Inikutan tayo ng malalaking kumpanya ng US. Pwera sa atin. Lahat ng kapitbahay natin may investment. Umikot lang. Pwera Pilipinas. Tayo yung merong tayo yung mga merong US base na tinatawag na EDCA. Sila walang EDCA sa kanila nag-invest. Kaya nga dito kami nag-invest dahil walang EDCA. Malayo sa gulo. Di ba? Yun po ang resolbahin nyo. Hindi si VP Sara. Hindi po kami takot na imbestigahan si VP Sara kasi wala naman kayong makikita May testigo na nga kayo Yung testigo mismo, hindi nyo mapakanta na nanuhol Ano ikakaso nyo? Tignan nyo yung mga wordings ni Chua, di ba? Mukhang hindi lang si Gloria ang binigyan ng pera. Mukhang marami pang iba. Alam nyo, magtinupo tayo kasi Tulfo Brothers pa. Dalawa pa po ang yan yung mga nagsabi na hindi sila tatakbo. Pero ngayon, dalawa na ang tatakbo sa mga Tulfo kasi malapit na October Malapit na filing. Hindi na sila pwedeng tumanggi. Hindi naman namin kayo babanatan Pinapakita lang namin kung ano yung gagawin ninyo. Ginagawa nyo at gagawin ninyo. Ano man batas na na-introduce ng mga Tulfo na yan? Isang congressman at isang senador. Pwede sana, no? Automatic, no? Pag yung senador na Tulfo, merong batas na gagawin. May counterpart sana kagad sa Tulfo na congressman. May nabalitaan na ba kayo na ginawa ng mga Tulfo brothers na batas? Pero lagi sila number 1. Okay, si Amy din, na hindi maipagmalaki, hindi nga umatin dun. Alam nyo, bakit? Kasi gusto nyo ligawan yung mga Duterte votes? Kayo ni Duterte votes, gusto nyo pa rin makuha? Kayo nila Lacson? Hindi po magandang laban. Kitang-kita nyo yung pwedeng gawin ng mga to. Di ba? 2 Tulfo ngayon ang tatakbo, 3 Tulfo na magiging senador natin. Sana nga tumakbo na yung Dutertres, no, para matigil na tong nakalaya na po si Ito po nakakatawa si Jokno. Tumatakbo pa lang na senador. Inendorso na po siya ng Akbayan Party List na number 1 nominee nila.
Alam na alam kaagad ni Jokno na hindi siya mananalong senador. Pag natalo siyang senador, malaki yung pag-asa niyang manalo naman bilang congressman sa pamamagitan ng party list na akbayan. Ang tindi rin, no? Bakit ka pa tumakbong senador? Dapat Comelec, pagbawal niyo yung ganyan. Dalawa tinatakbuhan. Parang napakawais naman ng mga tao niyan. No? Tatakbo sa Senado, no? Tsaka sa ano? Okay. Masarap siguro magbasa ng mga comment muna ng ilang comment lang. Hanap lang ako ng mga mababasang comment. Nakakatuwa yung mga gigil sa akin. Ang dami na palang gigil sa akin dito sa Facebook. Hindi kasi ako nagbabasa rito. Si Wing ang bahala na si Wing maglagay ng mga ano ko riyan. Ang daming galit na galit sa akin. Ayan, no? Meron pong pake ang taong bayan. Alam daw ng taong bayan ng king and queen. Okay, mga kapatid. Wala tayong nahita. Walang magandang komento. Dito na po tayo sa inyo. Thank you very much.